Hello! Magandang gabi sa inyong lahat. So, meron tayong raraakan mo ng video. At meron tayo isa pang debunk kay Kuya Red, no? Tungkol na naman doon sa application niya. So, si Sir Lance nag-effort na i-explain yung sistema nung sa EMF. Ngayon, ang una munang raraakan natin, yung US vet ng US military, veteran US military. Nahihiya ako dito, men eh. Hindi ko alam, hindi ko maintindihan sa sarili ko, ba't ako yung nahihiya? Hindi naman ako yung gumawa nung peking video. Pero alam mo yung feeling ng alam mo yung feeling na nahuli mo yung parents mo na naghahalikan. So, itong video na to, maraming salamat po kay Ma'am. Maraming salamat. Thank you, Ma'am Shajara Mollard. I assume yun yung name ni Ma'am Shajara Mollard. Kasi parang husband niya yata yung Sir, hello! Hello, Sir Mr. Mollard. I assume Mr. Mollard yung name ni Sir. Hello, sir! From Philippines. Salamat po, Mr. Mollard. Ay, hindi naiintindihan yung salamat. Thank you. Nag-nosebleed ako pagka. Pakitranslate na lang, Ma'am Sajara, ha. Gusto ko sabihin na very helpful yung ginawa ni Mr. Mollard na pag-comment. Kasi, syempre, kami, sino lang ba kami? Ako, sino lang ba ako? Di ba? Wala naman kaming masyadong alam diyan. Pwede namin i-Google, di ba? Pero hindi solid yung sasabihin namin unless yung may mga taong credibility. Just like Mr. Mollard, di ba? Wait lang balik tayo dito. Thank you, Mr. Mollard. Thank you. So, si Mr. Mollard ay dating US military. So, vet siya, Nakapagbigay siya ng opinion. Panoorin nga natin to. Nahiya ako. So, ito yung video. Diba? Wait lang. Ba't walang Ito pala. Sorry. Ayan. So, panoorin natin, mga kababayan ko. So, this is my husband. He knows night vision because he uses it when he was in the military. So, what can you say about this video, Daddy? So, ang pinapanood nila, yung video ko. So, nakita niyo. Ito yung video na nakita. Saktong-sakto. May hawak na night vision si Kuya Red. That doesn't look like normal night vision. It almost... Nahiya ako. Alam mo yung bilang kapwa Pilipino mo, yung nagkalat. Hindi naman ako proud ako maging Pilipino, pero pag may kapwa tayong Pilipino na nagkalat, tapos biglang makikita na ibang lahi, iba yung hiya talaga sa katawan. Panoorin na natin. What do you say? It almost looks like a thermal imaging system, but still not. Partially true. 'Di ba? Kaya lang green eh. Ang alam ko sa thermal, kaya niya nasabi na
almost thermal imaging system. Alam niyo yung sa sa Predator. Pakita natin ha, para alam lang tayo yung thermal imaging system. Kaya thermal, temperature kasi yung tinitingnan nun. O ganito yung itsura. Thermal camera, tingnan natin. Thermal camera. Ganito. Parang ganito naman talaga yung parang ganito naman talaga yung yung video ni Kuya Red. Ang problem lang sa video ni Kuya Red, kulay green. Familiar din ng mga US military sa ganyan kasi may ganyan din sila eh. May parang goggle din sila na ganyan. 'Di ba? Kasi night vision kasi ang gawain nun, maghanap ng ang gawain ng night vision, makita mo yung dilim. Pero minsan kasi sa jungle warfare, sa kahit na nakikita mo, minsan nga kahit maliwanag, pag naka-camouflage yung kalaban mo, hindi mo makikita eh. So doon papasok yung ginagamit ng mga thermal camera. Ginagamitan ng thermal camera. Pag kasi may living thing diyan or living creature diyan, pag na-capture ng thermal camera, mag-iiba ang kulay, madidetermine mo kung nasa na agad. 'Di ba? 'Yan ang role ng At ginagamit din sa mga scientific studies. Sa din sa NAIA, ginagamit din yan, 'di ba? Nung minomonitor yung mga papasok sa atin na may sakit. 'Di ba? Kasi dito pinapakita dito yung pinaka mainit na temperature eh. 'Di ba? Yan nakikita mo dito. Kaya pag may darating, 'di ba? Nakita niyo sa NAIA may parang thermal camera doon na pinapakita ko anong temperature ka. Haharangin kapag during the time na ayaw nating magpapasok ng mga may sakit. Something like that, Ganito itsura. Parang ganito din yung sino ba nakapanood sa inyo yung Predator? Ng Predator, 'di ba? Ganyan yung kalaban ni Arnold Schwarzenegger. Kung ano man ang name nun. Ganyan na itsura. Nahahanap sila kahit magtago sila. Nahahanap sila ng thermal. Pagpatuloy natin yung sinabi ni Sir US Army. Wouldn't be, because thermal imaging is usually like The heat, white hot, black hot, stuff like that. But that doesn't look like real night vision. That looks like a CGI. Yeah. And also, looks like a filter, right? How was Just like he? a filter. How was he? Yeah, something on his phone. How was he filming himself with a night vision goggle? And then his phone that makes zero sense. Walang sense. Yun din ang tanong ko. Nung nakita ko kasi ito kasi itsura ni Kuya Red, Kung makikita niyo itsura ni Kuya Red kasi dito sa TV nila, 'di ba? Nakikita niya yung sarili. Wala daw sense. Nakikita niya daw yung sarili niya, pero yung yung night vision goggle niya, gamit niya. Tapos binibidyo niya sarili niya. So lalabas, dalawa yung niya. Dalawa yung night vision niya. Dalawa yung night vision. Iniisip ko kung halimbawa hassle kasi yan, talaga namang walang sense. Maybe may logic explanation naman, maybe. Pwede kasing ang mangyari, thermal ako ng thermal. Pwede infrared yung yung handheld camera niya, night vision. At the same time, may night vision goggle din siya, pwede. Kaya lang, hassle yun eh. Kung meron kang camera naman na pang night, ba't hindi na lang yun ang gamitin mo? Bakit kailangan magdala ka pa ng isang, 'di ba? Yun ang walang sense. 'Di ba? Unang-una naghahunt ka ng aswang diyan. Parang hassle pa 'yan, magdadala ka pa ng night vision goggle at the same time may night vision camera. Parang redundant na.
Di ba? Nagigets nyo ba ibig ko sabihin? Mga kababayan ko. Yun ang sinasabing walang zero. Pero sa logical sense, meron naman. Kasi pwede naman mangyari. Night vision yung camera niya at the same time. Kaya nangyari yun. Diba? Kaya nga lang, bali yung yung lohika kung ang pag-uusapan yung night vision camera niya lang. Kasi wala nga naman talagang paulit-ulit ba ako? Hindi ko gusto ko lang kasing i-highlight na para masabing walang sense kasi minsan kasi pipilosopohin tayo ni Kuya Red 'Di ba? Sasabihin niyan, bakit mga idol, hindi ba pwedeng magdala ako ng night vision camera at the same time magdala ako ng night vision na goggles? Pwede naman. Kaya nga lang, walang sense. Kasi nga, may night vision camera ka na, ba't magdadala ka pa ng night vision goggles? Hindi ba pwedeng yung camera na lang ang i-zoom mo, ang silipin mo? 'Di ba? Kaya kahit saan sumuot si Kuya Red, walang kawala dito eh. Ay, pagpatuloy na natin. That doesn't look like normal night vision. It almost... What do you say? It almost looks like a thermal imaging system, but still not. But wouldn't be, because thermal imaging is usually like the heat, white hot, black hot, stuff like that. But that doesn't look like real night vision. That looks like a CGI. Yeah. And also looks like a filter, right? How was he? Yeah, something on his phone. How was he filming himself with a night vision goggle, and then his phone that makes zero sense? And tell them, how do you know night vision? Well, I mean, night vision devices. You when he's panning around like that, there's very modern night vision stuff doesn't have usually a automatic focus. So as he's walking around, first of all, there's no depth perception in night vision. I can tell you because I've tama. Walang, when you say depth perception, mahirap yan eh. Di ba? Hindi mo alam, saan ko nga ba napanood sa Mythbusters ko yata napanood yun? Pag may suot ka ng hindi mo alam minsan na mabubunggo ka na, sa Mythbusters ko ba napanood yun? Oo. Wait lang isa-search ko lang. Alam ko sa Mythbusters ko napanood yun eh. Yung nangarera sila na naka-night vision. Ay, ito. Tama ha? Mga kababayan ko, tingnan nyo dito. Ito ay isa Mythbusters to sa Discovery Channel. Napanood ko na yan before. Walang depth perception sa pag naka-night vision ka. Lang natin, ayusin lang natin to ha. Ay, nagulo tuloy yung ko. So ito. Jesse, Grant, and Tori have all but busted the myth that smugglers could drive on a moonless night without headlights. All right, so it looks like the naked eye just isn't up to their demands of this smuggling mission, which means it's time to deploy some technology. Ngayon, magdadrive sila gamit ang night vision goggles. Check this out, night vision goggles. That's right. These babies are state-of-the-art, third generation from B.E. Myers. They take all the available light and amplify it into an image we can see. Now this is the kind of technology I've been talking about. Yeah, so I'm gonna do a run in the dark. High-end na na night vision goggles using nothing but these and see how I do. Okay, but this time no lollygagging around the track at a snail's pace. Let's make it realistic. I'll be chasing after you like I'm the cop. These night vision goggles are legal in the US, but not in Canada. Still, I don't suppose that would deter a depraved syrup smuggler. Are you ready? I'm ready. Ngayon, magdadrive sila ng madilim.
Okay, lights out. So, can technology work where the human eye failed? Tori's first few laps are fast and bouncy. Ngayon, Seeing is not a problem. Being able to judge how far you are from objects. Diba? or May seeing depth around you, perception that is issue. the problem. I mean, it is truly tunnel vision. maya't maya ang bangga niya You have kasi no nga, depth of field, you have no peripheral vision. wala kang peripheral vision, wala kang depth of field. 'Di ba? Tama 'yung sinabi. Kaya naniniwala ako dito sa sa US vet na 'to. Nagkakabangga-bangga sila. Kasi nga walang sense of wala siyang depth perception. Tama ba? Sabi sa inyo, napanood ko na sa Mythbusters yan eh. Kaya tama tong sinasabi ni US Army. Kaya kung doubtful kayo na ito ay US Army, yun na yung proof. Alam niya talaga kung paano nag-work ang night vision. Times, but modern night vision stuff doesn't have usually a automatic focus. So as he's walking around, first of all, there's no depth perception in night vision. I can tell you because I've tripped 1,000 times. But Di ba? Kahit mga US Marine, 'di ba? Ano rin sila? Sumasablay din sila kasi nga pag nakaganyan ka, hindi mo alam kung saan ka aapak. 'Di ba? Ilang beses na daw siya nadapa sa paggamit ng night vision goggle. Kasi nga, 'di ba? Yung judgment mo kung malayo o malapit ang bagay, mahirap. Dahil dun sa goggles. You know, as you're panning around and stuff like that and getting close to objects, you have to focus the lens at the end. Even special forces have lenses that you have to focus into it. And again, yeah, he just pulled the device away from his head, yet he still has the night vision. Yeah. How do you know this stuff, Baba? Because I used to teach it. Nagtitrain pala to ng Hindi pala basta-basta to si Sir. Nag-train pala ito ng Di ba, men? Nakakahiya. Di ba? Saan pa ba natin paaabutin ito? Itong mga ganito. Hanggang ngayon magmamatigas ka pa rin ba? Di ba? Paano na yung di umano'y nag-sponsor sa'yo niyan? Ang sabi mo kasi, nag-sponsor sa'yo niyan, yung taga Las Vegas, Nevada. Kaya nga katulad nung sinabi ko doon sa nauna kong video, hindi ba binigyan ka ng pambili na night vision tapos parang nag-imbento ka na lang na hindi mo naman talaga binili? Wala, yun lang naisip ko Hindi ko sinasabing totoo yun. Pero dahil doon, parang napapaisip akong ganun nga. Di ba? Ay, naku, Diyos ko. Diyos ko, hanggang kailan tayo tatangahin ni Kuya Red kaya? Di ba? Hindi ba naiintindihan ni Kuya Red na lahat tayo ay may Google? By the way, si Flashlight Manila yung kachat ko ngayon kasi ngayon niya lang naipasa yung Ngayon niya lang naipasa yung gagamitin kong sa presentation ko dito para sa inyo. About dun sa EMF meter ni Kuya Red na alam mo yun na bogus. So, lipat tayo sa topic. Balik tayo dun sa EMF meter na pinag-usapan natin kagabi. Yung speedometer niya daw. May tanong sa akin dito na nabasa ko. Basahin muna natin yung yung tanong. Saan na ba yan? Gusto kong mabasa nyo rin to Sabi dito, may naman to, kahit papaano may point naman. Mukha namang galing sa nag-iisip yung tanong. May point siya dito Ang sabi dito ni Sir, gusto kong ma-mention ang name ni Sir. Ano ba name ni Sir? Ayusin nyo nga yung tags nyo para Si Sir Ledem Saxor. Yun ang name niya Ledem Saxor. Ang sabi niya, Boss Bungo, baka yung kay Kuya Red na apps, 40 mg na reading. Hindi po mg, micro Tesla po yung reading. UT. 40 UT ang reading, yun yung baseline niya. Tapos pag lumampas na sa 40 mg, naging 45
milligauss. Ibig sabihin, 5 milligauss na siya na reading. Wala lang. So, may point naman. Baka mamaya sinasabi lang ni Kuya Red na 40 talaga yung normal. Diba? It doesn't matter basta 40 ang normal. Pag lumampas doon, yun na yung reading. So, ibig sabihin, pag lumampas doon sa 40 microtesla, yun na yung kaluluwa or yun na yung anomaly. Tama? Bakit umaabot ng ng 100 plus? So yung anomaly, let's say kung 40 yun, 60 yung 60 microtesla yung reading, 600 milligauss, hindi pa rin. Sablay pa rin. Pero good observation na. Kahit pa paano. Ngayon, ito, si Sir Lance, nag-conduct ng sarili niya experiment. Ako nag-experiment ako na sa akin eh. 'Di ba? Nag-install ako doon sa mga lumang cellphone ko ng yung ginagamit ni Kuya Red na application. Ngayon si Sir Lance din gumawa din ng sarili niyang experiment. So tingnan natin yung yung ipinasa sa atin ni Sir Lance na video. Okay, ito na yung video. Panoorin natin tong presentation ni Sir Lance para mapatunayan na fraud yung equipment ni dito pa nga lang, ito yung ginagamit ni Kuya Red eh. Dito pa nga lang, hindi pa nag-start ang session, 370 microtesla na agad ang reading. So just imagine, 3,700 milligauss. Pero dito sa legit na K2-meter, 'di ba? Hindi natin makikita dito, pero papakita ko sa inyo yung yung value nito. Wait lang, open image in view. Ito. Yan. Sorry sa delay masyadong makikita natin dito, mga kababayan ko. Ang unang ilaw ay below 1.5 milligauss. 'Di ba? Below 1.5 milligauss. Lihitin mong K2-meter to ha. So dito sa presentation ni Sir Lance, Sir Flashlight Manila, dito sa unang light pa lang green. So baseline, less than 1.5 milligauss. Pero dito sa application na ginagamit ni Kuya Red, sa kaliwa, pumapalo na agad ng 370.2 microtesla. Dito pa nga lang makikita mo na inaccurate to eh. Kung convert natin ang microtesla to milligauss. Ito, may pang-convert dito, Just imagine, 370.2. 370.2 microtesla. Ko-convert natin sa milligauss. Ilan ang lalabas? 3,702 milligauss. Ang kaya lang i-read ng normal na K2-meter, lang eh. 20 plus milligauss lang dito sa red eh. 'Di ba? Pag sagad na 'yan. Kaya dito pa nga lang malalaman yung bogus to eh. O sige, shut up na ako. Panoorin na natin si Sir Lance. Okay, panoorin na natin ang buong-buo to na wala akong interruption. Panoorin na natin mga men, yung presentation ni Sir Lance. Okay, so sa video na to, papakita ko sa iyo kung sinong tanga sa ating dalawa. Ito yung speedometer mo na up. Pinatong ko itong phone ko, sabihin natin luma pero flagship to na phone dati. So, capable naman na phone to. So, ayan 370 microtesla. Ano ibig sabihin yan? 3,700 milligauss? Ito 25 lang to. Milligauss lang yung sagad nito. Tingnan mo. 20 plus, sorry. 25, 20 plus. Ito walang reading. Ito nasa 300. Sabi mo legit yan. Sabi mo ako mag-research. Matahan pa kita. Tingnan natin. Nakadikit sa aluminum. Ilan? Taas ng reading niya. Ito walang reading. Ganito gawin natin. Para pakita ko na gustong up mo. Patong ko sa box. Okay. So hindi na siya nakapatong directly sa aluminum. Tayo natin siya mag-read. Yan.
Antayin natin yung baseline niya. So yan, nasa 80s ang baseline. Pag sumagad, baka umabot ng 90 yan. Okay. So anong gagawin kong experiment ngayon para ma-prove ko na ikaw ang tanga? Meron ako ditong legit na EM pump. Yan ang totoong EM pump. Hindi ganun mga ginagamit yun na puro ilaw lang. Oh, nakikita mo? Oh, ata mo, detect niya yung aparato sa loob, oh. Oh. Pero yung measurement niya, walang kwenta. Yan totoong EM pump. Tingnan mong gagawin ko, ha. Magdi-disperse ako ng EMF ngayon. Sasagad ko. Kung mangyari dito sa speedometer mo, compare mo sa legit na K2 meter. Buksan natin. Oh, nagwawala yung K2 meter. Ito halos walang nangyari. Ilan ang variance niya? Puta, di mo lumabot ng 5, 6. Ito nagwawala. Oh. Meron ako, made in USA, na K2 meter. Oh. Ito, Lazada lang to eh. Oh, ito, US. Oh. Kaya sa kabila. Para makita mo legit yung EM pump ko. Oh. Matam yung speedometer mo. Oh. Iskot ako sa ating dalawa ngayon. So, napanood niyo na? So, ako naman, medyo i-elaborate ko yung sinabi ni Sir Lance. Diba? O yan nga pala, mag-comment kayo dyan sa baba. Happy birthday, Sir Lance. Birthday ni Sir Lance ngayon eh. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Sir Lance. So, i-elaborate pa natin yung sinabi ni Sir Lance. Kasi baka mamaya, hindi masyado maintindihan ni Kuya Red eh. Okay, so sa video na to, papakita ko sa'yo kung sinong tanga sa ating dalawa. Ito yung speedometer mo na pinatong ko yung itong phone ko, sabihin natin luma pero flagship to na phone dati. So, capable naman na phone to. So, ayan 370 microtesla. Ano ibig sabihin yan? Ha? 3,700 milligauss? Ito 25 ano lang to. Milligauss lang yung sagad nito. Tingnan mo. 20 plus, sorry. 25, 20 plus. Hindi, ganun pa rin. 20 plus pa rin ng 25 eh. Oh. Ito walang reading. Ito nasa 300. Sabi mo legit yan. Sabi mo ako mag-research. Oh. Matahampa kita. Tingnan natin. Nakadikit sa aluminum. Oh, diba? Ito yung madalas na argument sa akin. Lalo na nung pumunta kami sa Clark ni Sir Ed. Kasi pumapalo yung dun eh. Pumapalo yung EMF meter dun eh. Ang argument nung iba, hindi ba dahil sa bakal nung bakal ng bintana daw, kaya pumapalo yung Well, yung bakal itself kasi, hindi naman dapat nakaka-detect ng yon. Wala dapat na ini-emit na EMF yon, yung bakal itself. 'Di ba? Nade-detect ba ng EMF meter ang bakal? Case to case basis. Kung yung dulo ng bakal mo ay may live wire na nakadikit doon, or may kadikit siya na may kuryente, makaka-detect yung bakal. Pero the bakal itself, wala. Makikita naman natin dito, katulad niya aluminum, yung pinapatungan nila, yung lamesa na yan. Grabe na ang reading sa aluminum ng apps ni Kuya Red. Samantalang ito hindi kasi nga yung sensor ng cellphone ay magnetic sensor 'yan. Pagdating sa metal kasi, magre-react talaga 'yan. 'Di ba? Pagka metal yung papatungan.
Patunay dyan, tinan mo ha, Ilan? Taas ng reading niya. Ito walang reading. 'di ba? So, ang patunay dito, nagva-vary yung yung result ng reading kung saan mo ipapatong, kung saan mo not necessarily paranormal. Kaya nga may video si si Kuya Red, 'di ba? Nilalapit niya sa refrigerator. O kita mo, pumapalo kasi may electromagnetic field, not necessarily. Baka nga mamaya ang nade-detect lang ng ng tablet mo yung bakal ng refrigerator, hindi naman yung refrigerator mismo eh. 'Di ba? I-prove natin 'yan mga kababayan, yung theory na 'yan Itong itong stand ng microphone ko. 'Di ba? Gamitan natin ng nakikita niyo ba yung stand ng microphone ko? Ang ingay ng pusa ko sa itataas ko yung microphone ko para makita nyo. Bakal ito. Kapag halimbawa, tunay na na EMF sensor yung itatapat ko. Ayan tunay na EMF yan. 0 ang value niya. Itatapat ko dito, walang reading yan. Walang kinalaman. Ngayon, pag cellphone ang gamit ko, bubuksan ko yung app na ginamit ni Kuya Red. So ito yon. Ang baseline natin, hindi pa nga nag-i-start, meron na agad siya reading na 3740 microtesla eh. Meaning, yan yung signal ng cellphone. 'Di ba? O didikit natin sa bakal. Pumapalo siya ng 50. Nagkakaroon siya ng increase. 67, 73, nakikita nyo? So, ibig sabihin, multo na ba yun? Hindi. Marami kasing factor na pwedeng makontaminate ang reading nito na kahit hindi naman paranormal. Yun dapat na naiintindihan nyo, kaya hindi advisable na ginagamit ito sa pag-ghost hunt. Diba? Pwede kasing ang mangyari, hindi nakadikit na ba, pwede kasi dito sa spot na to, malakas ang signal ng cellphone, dadagdag na naman sa reading yon. Kaya nga napapansin nyo, itong mga EMF meter na to, bagamat ang RF o ang radio signal ay gawa din sa EMF, 'di ba? Hindi dinesign ito para mag-detect ng ng radio frequency. Tama, radio frequency ba? Tama, radio frequency. Hindi naka-design itong mga EMF meter para mag-detect ng radio frequency. Kasi kung magde-detect ito ng radio frequency, kahit saan mo dalhin to, may pumapalo na ng signal katulad nito na bogus. Kahit saan ka pumunta, may reading to. Kahit sa walang paranormal, may reading talaga to. Hindi katulad nito, hindi siya nagre-read. Kasi ang trabaho talaga ng cellphone, maghanap talaga ng signal. Nakikita nyo ba? Tingnan nyo yung cellphone nyo, mga kababayan ko. Nakikita nyo ba yung signal ng ng bar ng cellphone nyo? Let's say ang SIM nyo ay globe. Nakikita nyo? Yan na yung yan na yung sensor ng cellphone nyo. Ito nga, ang cellphone ko ngayon, out of 4 bars, 3 bars lang eh. Yan na yung sensor na yan na tin-translate lang sa speedometer. Nagigets nyo na? O hindi pa? Kaya kahit saan ka pumunta, may reading talaga yan. Ngayon, yung tumataas, bakit kay Kuya Red dun sa isang lugar na yon tumataas dito sa hindi paranormal yun dahil yun ay yung tablet niya ay mobile device, cellphone din yun na higante, yung tablet. Parang ganito yan eh. Sa amin kasi sa nung nagtatrabaho ko sa SM Valenzuela. Nakwento ko na to doon sa isang vlog ko eh. Merong may spot doon na walang signal ang Globe. Ang company phone namin ay Globe. Ang ginagawa namin, maghahanap kami ng signal para ma-send namin sa head office yung text message namin. Parang ganun yon, may spot na malakas ang signal, may spot na wala. Not necessarily na paranormal yon. Kasi nga, ang dinidetect ng cellphone ay RF, radio frequency. Now, na-absent dito sa talagang EMF reader lang. Nagigets nyo na? Kaya yung pag nag-spike yan ng malamang, nasa 90% na yan ay contaminated na yan. Katulad nito, bakit ang taas ng reading yan? Nakadikit sa bakal eh. Di ba?
O, ganito gawin natin. Tama, Papatok si na- ilalayo ni Sarlan sa bakal yan. Ano? Bababa Kung ng gustong up mo. Patong ko sa box. Biglang bumaba. Okay. So, hindi na siya nakapatong. From 300, naging 88 to 90 yung reading. Almost 200 microtesla ang nawala. At least aluminum. Tayo natin siya mag-read. 91, 90. Yan na lang ang reading kanina, 370. Yan. Ikaw naman. Tayo natin yung baseline niya. So yan, nasa 80s ang baseline. Pag sumagad, baka mabot ng 90 yan. Okay. So anong gagawin kong experiment ngayon para ma-prove ko na ikaw ang tanga? Meron ako ditong legit na EM pump. Ito yung EMF pump na tinatawag na ibibigay kay Sir Ed Kalawag. 'Di ba? May sticker na ni Sir Ed to eh. So ibig sabihin, nagtutulong-tulong po kasi kami. Wait lang yung grupo na I don't know kung si Sir I Am Reverie ba yung nagtatag nun. Pakilinaw Sir I Am Reverie ha. Yung grupo kasi na yon, ang layunin kasi nun, mabigyan kayo ng matapat na palabas tungkol sa paranormal. 'Di ba? Ang advocacy ng grupo ay bigyan kayo ng matapat na pag-iimbestiga. Sino-sino mga nandiyan sa grupo na yan? Yan, si Sir Ed, Sir Shaman Tope, si Bugo Santers PH, Sir I Am Reverie, si Sir J-Ski, si Hunted PH. Meron pa ba? I'm so sorry pag may hindi ako hindi ako nami-mention ha. Basta sila yon. Then may international members pa, yung mga Korean ghost hunters, 'di ba? May taga Thailand yata ngayon na mga taga US. 'Di ba? Ang layunin kasi noon, mabago yung yung larangan na to dito sa Pilipinas kasi nabababoy eh. 'Di ba? At thankful din naman ako kay Sir Lance na sumusuporta dun sa advokasya ng grupo. Katulad nito, siya ngayon na magpo-provide kay Sir Ed ng equipment, 'di ba? Katulad nitong EMF pump. Ako din naman maligaya din naman dahil kaibigan ko din naman si Sir Ed, 'di ba? Pero nasa sa inyo pa rin 'yon kung gusto niyo i-debunk si Sir Ed. Kasi napapansin ko may mga iba pa rin sa inyo na hindi tuluyang naniniwala kay Sir Ed. Ako naman kasi kaya kahit papaano may faith ako kay Sir Ed. Willing siyang matanong kasi. 'Di ba? Yan ang walang-wala sa mga ibang ghost hunter. Palaging ang sinasabi na hindi, wala akong time dyan sa ganyan. Si Sir Ed mismo ang tumawag sa akin. Nung mga may comments ako sa kanya before, talagang kinausap niya ako at in-explain niya sa akin. At to be fair naman sa kanya, di ba? Kahit papaano naman, medyo na-satisfy niya yung yung pagtatanong ko. Although na hindi ko naman makukonfirm yun kasi wala naman talagang solid basis pagdating sa paranormal eh. Di ba? Wala naman solid basis eh. Kaya lang, syempre, may mga sagot siya na naririnig ko rin sa mga ibang nagre-research about paranormal. Na for me, enough na yun. Diba? Ngayon, kung isa sa mga miyembro ng souls or kahit sino dyan na nakitaan nyo ng pwede nyo naman sabihin sa akin at pag-usapan natin na nakitaan nyo ng pandaraya. Pero yun talaga main layunin ng grupo. Anyway, pagpatuloy natin to. Itong pinapakita ni Sir Lance na to ay EMF. Totoong legit. Totoo na, legit pa. Totoong legit na, na EMF pump. Ano ba yung EMF pump? Pa-explainin nga natin si Kuya Red. 'Di ba? Kung ano ba yung EMF pump na yan. Dito sa video niya na ang title ay ano ba title ng video mo dito, Kuya Red? White Lady sa Kubo. Pinatay daw siya at nilibing dito. Yun ang title nung video na to. I-play na natin to. Parang irrigation, no? Tinatawag na irrigation. Yan. So, mga idol, dito daw may nagpapakita na nakaputi. So,
Yun yung iimbestigahan natin ngayon. Kung ito man ay aswang, okay lang. Kasi sayang itong ano na to. Okay lang daw pag Yung mga may-ari, hindi na ano dito, hindi na sila natutulog ayun pag gabi. yung EMF pump Meron niya. kasi silang ano dito, parang kopras, yung ganon. Yan, kopras. Forward natin Kung hindi pa nakakalam ng i-explain kopras, din. ano yan? Kinukuha yung laman, ginagawang ano. Basta kopras, research nyo na lang ha, para hindi tayo tatagal. Basta kopras. Dahil sa tawag dyan, yung nakaputi daw na nagpapakita. EMF pump daw. Yan. So, ang gagawin natin ngayon mga idol, iikutin lang natin tong paligid. Time right now is 11:12. Okay, so pwede na siguro yan. Kasi sabi nila, kahit nga raw sa hapon or umaga, Explain mo na yung ano. gagamit tayo ngayon ng ghost and EMF detector. Ito yon, mamaya i-explain ko sa inyo ha. Tapos andun din yung ano natin, yung laking tulong talaga sa atin. Okay? So, yung umiilaw doon, papatayin ko yung ilaw ha. Yung umiilaw doon sa ilalim EMF pump niya malakas ang ilaw. Ito talaga si Kuya Red. May masabi lang Napapansin nyo ba? Pag may mga equipment siyang bogus, hindi niya pinapakita na malapitan. Di ba? Hindi naman ganyan ang EMF pump Lakas-lakas ang ilaw niyan Parang ilaw lang yata ng bisikleta yan Di ba? Napapansin nyo, pag may katulad ng peking night vision, hindi niya pinapakita. Di ba? Pinapakita. Pambihira. ng kubo. Ang tawag doon is EMF pump. Okay? So yung EMF pump mga idol, galing pa yan ng US. Galing sa kaibigan natin kay Sam and Colby. Thank you so much. Binigay daw ni Sam and Colby. Binigay daw ni Sam and Colby yung EMF pump niya. Mga sikat na ghost hunter sa Amerika mga idol. Pinadala sa atin yung EMF pump na yan. So, naniniwala ka dyan, pinadala ni Sam and Colby? Di sana nag-unbox ka na niyan? Mga kaluluwa daw kasi. Ano yan humihigop ng energy. Pero to be fair, itong explanation niya dito, medyo accurate naman. In theory, ganito daw. Pakinggan natin si Kuya Red. So, ang mga kaluluwa daw kasi, humihigop ng energy yan. Kung gustong magpakita sa'yo, magparamdam sa'yo, humihigop sila ng energy. Okay, minsan sa flashlight natin, sa camera natin, yung cellphone natin, nagtataka tayo, biglang naglo-lowbat, sila yung humihigop nun. Okay? So, instead na kukuha sila sa cellphone na parang may gumagalaw. No! Kaya maganyan yung explanation mo na. Kukuha sila sa natin, sa camera natin. Maliit na lang yun, energy makukuha nila Pero papansin natin, biglang naglo-lowbat yung mga natin, yung mga flashlight natin. So instead doon, ang ginagawa ng EMF pump, bumubuga ng electromagnetic field yun. Bumubuga ng energy. Para merong magamit yung mga kaluluwa or mga engkanto man yung basta spirito, yun yung gagamitin nilang energy para mas mabilis silang magpapakita sa atin. Okay? In theory, totoo naman yun. To be fair naman kay Kuya Red. So, gagamitin natin the explanation ni Kuya Red, ha? So, ang gawain ng EMF pump ay kunin yung energy. Ang gawain ng EMF pump, itong hawak ni Sir Lance na legit na EMF pump, magbubuga ito ng electromagnetic field ayon kay Kuya Red. At yung electromagnetic field na ibubuga niyan, yan yung sisip-sipin ng multo. Pag sinipsip ng multo yon, yun na yung mag-fuel, kaya sila makakapagpagalaw ng mga gamit, makakapagpakita, dahil yan na yung energy na gagamitin nila. Pagpatuloy natin. Yan ang totoong EM pump. Hindi ganun mga ginagamit nila na puro ilaw lang. Nakikita mo? So, mo, detect niya yung hindi pa bukas yung hindi pa bukas yung EMF pump. May na-detect na agad ang cellphone na application. Nakikita nyo ba? Dinidikit ni ngayon. What does it say to you? Hindi naman EMF pa kasi hindi pa nga siya nagbubuga ng EMF Pero bakit may na-detect na agad yung cellphone? Totoong EM pump. Pero yung yung totoong K2 meter, yung totoong EMF meter, walang response. Kahit ganyan-ganyan ni Sir Lance. Pero yung cellphone, pumapalag na. Hindi ganun mga ginagamit nila na puro ilaw lang. Nilalapit nakikita mo?
Nadidetect na agad. Ata mo, detect niya yung aparato sa loob, Oh. Ano yung nadidetect? Katulad ng sinabi ni Sir Lance, ang nadidetect lang ng cellphone ng cellphone app na yan ay yung aparato sa loob. Katulad nung kanina, bakal, nadidetect niya yung bakal. Ito naman, ang nadidetect nito ay aparato do sa loob. 'Di ba? Yan yung ginagawa nung sensor ng cellphone. Not necessarily paranormal na agad. Masyadong masyadong malalim ito. Dapat yung malaman itong mga ganitong bagay. Hindi pumapalag itong tunay na kasi nga wala pa namang binubugang EMF pero nagre-react na agad yung cellphone app. Pero yung measurement niya walang kwenta. Kaya nga, 'di ba? Wala. Yung totoong EM pump. So ibig sabihin kahit hindi naman talaga EMF yung nasasagap, pumapalag. Katulad ng bakal, 'di ba? Pumapalag sa bakal. Na-testing naman natin dito 'yan, Tingnan mo gagawin ko. O ngayon, bubuksan niyo yung yung EMF pump. I-disperse ako ng... Nakita niyo reading 89 to 90 yung baseline. 89 to 90. EMF ngayon. Sasagad ko. Ito mangyari dito sa speedometer mo, compare mo sa legit na... Ngayon, bubuksan na. K2 meter. Bubuksan na yung K2 meter. Buksan natin. O di ba? Nagwawala na tong K2 meter, pero ito 91.7 microtesla, mas malakas pa yung yung pag nilapag mo sa sa bakal. 'Di ba? O paano ngayon 'yan? O, ang paliwanag ni Kuya Red kanina, yung binubuga ng EMF pump, yun yung gagamitin ng multo para makapag-manifest. So, paano mo ngayon re-relayan itong cellphone apps kung yung cellphone apps na yan, hindi na detect yung totoong EMF? Samantalang itong mga legit na EMF sensor... nagwawala yung K2 meter. Ito halos walang nangyari. Di ba? Dito walang nangyayari. Ito yung variance niya. Puta, di malumabot ng 5-6. Ito nagwawala. Meron ako, made in USA, na K2 meter. Ito, Lazada lang to ito, US. Kasi same energy ito ng multo Yung binubuga ng EMF, in theory, same lang yun ang energy ng multo. Bakit hindi na-detect ng cellphone apps? Hindi, ibig sabihin, walang kwenta. Kahit may totoong multo sa harap ni Kuya Red, hindi niya talaga ma-detect yun. Kasi nga, ito na, binubuga na nga ng EMF pump Walang nasasagap to Pumapalo lang siya pagka nadikit sa bakal, kapag malapit sa malakas ang signal ang cellphone. Di ba? Pero sa totoong multo na, hindi siya nakaka-detect. Dalawang EMF meter, ganyan din. Kaya sa kabila, para makita mo legit yung EM pump ko. O di ba? Matam yung speedometer mo. Wala, hindi nagre-react masyado. Papatayin niya uli 93, 90. Tumaas pa nga yata nung pinatay sino daw sa inyong dalawang tanga ngayon? Pinatay na, baseline na, 93 pa rin. Akala mo, yan lang yung test na ginawa ni Sir Lance. Meron pang may test pa na ginawa yan. Ito namang isa. Ito naman, ang baseline nitong 100 microtesla. Dito sa dalawang K2 meter, ito kasi made in US Ito yung isa, Lazada. Mas mataba pala yung made in US. So, ang baseline yan, 100 microtesla. Biruin mo, ito, same cellphone same cellphone, na iba lang ng pwesto from bakal. I don't know, bed ba to, Sir Lance? Lumipat lang sa bed, 100 na agad ang reading. Samantalang yung dalawang lihitimong K2 meter, wala naman na-detect. Ibig sabihin, may factor kasi kung saan mo idadala yan. Signal ng cellphone ang ang na-detect. Maaring mas malakas dito ang signal ng cellphone sa area na to, dito sa isa ay hindi.
Anyway, pagpatuloy natin, ito yung baseline niya, 100. So, yun yung baseline sa mga 100. Ito isa medyo yung nade-detect siya. Mas sensitive yan yung galing US. Ito yung imported na ito yung sa Lazada. Okay. Iwan natin yung EM pump EMF pump, bubuksan uli. 100 ang baseline. Tandaan nyo, ang binubuga ng EMF pump ay same energy na gagamitin ng multo. So kung ano yung electromagnetic field na binubuga ng EMF pump, yan din ang electromagnetic field na kung saan gawa ang multo. I-on ni Sir Lance. Tamo nung inon niya, nagwawala yung dalawa, yung cellphone app mo, 100 pa rin. Walang epekto. Hindi na halos gumalaw. Samantalang yung mga Samantalang itong dalawang na to, nagwawala. Nagigets nyo mga men? Nagigets nyo yung diwa? Nagwawala. Na ito talaga inutil to. Kahit sa real life scenario, ito nga simulation na ng multo to eh. Totoong multo na yung power na ginagamit dyan eh. Hindi na detect ng cellphone apps. O ngayon, sabihin nyo sa amin ngayon na hindi peke yung app mo pag may totoong multo ka ng kaharap. Kaya nga yung dinidemonstrate mo na nilalapit-lapit mo sa ref, baka nga mamaya baka lang ng ref yun na didetect nun eh. Hindi naman yung mismong electromagnetic field ng ref eh. Kasi proven talagang nagre-react siya sa bakal eh, yung cellphone app. Uulitin ko ha. Baseline 43. Pag tinapat ko sa bakal, aabot siya ng umaabot ng 70, 90, 100 pa abot ba? 100 umaabot. Nakikita nyo? Pag tinatapat sa bakal, yung legit na EMF meter. Ito. 0 ang reading niya na, 0. Ngayon, itong sensor na to, ididikit ko sa bakal. Walang nangyayari men eh, di ba? Walang nangyayari. Kasi nga, hindi naman metal detector to. Hindi naman katulad ng cellphone na nagre-react sa bakal. Kasi nga, di ba? Iba ang sensor nito eh. Baka mamaya sabihin mo naman hindi gumagana to. Testing natin sa computer ko. Ididikit ko. Kaya lang hindi ko ma-videohan ha. Gagamitan ko na lang ng sound. Maririnig nyo naman yung sound nito eh. Di ba? Nagbi-beep. Ibig sabihin, legit na nakaka-detect. Kasi itong computer may electromagnetic field talaga. So sana na-satisfy kayo do sa explanation, no? 'Di ba? Ginagawa namin ito para maintindihan nyo. Para sa susunod hindi na kayo maluloko. Ngayon, kung matigas pa rin ang ulo nyo at pipilitin nyo na gusto lang namin na masaya, gusto lang namin mag-enjoy. Bahala kayo. Hindi naman namin kayo pinipigilan. Mag-enjoy kayo hanggat gusto nyo. Pero wag nyo rin kami pipigilan na sasabihin namin yung totoo. Yun lang po. Maraming salamat. Bye-bye.